Usahan sa mga balita sa Sayre 47. Mga street dwellers na umang makabaton og mas hapsay nga katulgan aron mahawan ang daplin sa dan. Mga dagkong sapa sa dakbayan sa Sugbo, sugdan ng pagpanghinlo karong Sabado. Ingong mga nalambigit sa pagpanunggab sa usa ka tinun-an gikan sa Mabolo National High School gipatawag sa mga kadagkuan. Gobernador Garcia mideklarar og total all-out war batok ginadiling drugas. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga libod suroy nga mga bata diha sa kadalanan giatiman karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Doon na sila'y kapuy-an ang syudad nga hamugaway og luwas nga katulgan alang kanila. Tumong sa dakbayan nga mahinlo ang mga sidewalks alang niadtong mga libod suroy nga mga bata nga anha lang matug panahon sa kagabihon. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Tumong gyud sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga mahinlo ang mga sidewalk ilabi na panahon sa kagabhion. Kini mao ay rason nga ang mga tawo sa City Hall nagsuri-suroy sa mga dapit nga kumon nga katulgan sa mga street dwellers aron sila ma-rescue. Matod sa officer in charge sa Department of Social Welfare and Services kung DSWS, Dr. Esther Concha, nga sagad sa mga street dwellers nga ilang na-rescue. Dunay mga bay apan tapulan nga manguli kay mabiyaan ang ilahang negosyo. Apan, gipasabot ni Dr. Concha nga dunay giandam ang syudad nga mahimo nilang katulgan nga hamugaway ug luwas. Nahimutang kini tupad sa NOAA Complex didto sa South Road Properties. Giklaro ni Concha nga dili mabiyaan ang ilahang negosyo kay kun ma-rescue sila kuhaon sila og bus ihatod sa limpyo ug luwas nga katulganan dayon inig kabuntag o kahakadlawon. Kuhaon sila pagbalik ug ihatod kun asa sila gikuha. Kung ang ilang problema is tulugan lang, naatay tulugan ika-offer. So, dili sila yung matulog sa streets? Di lang sila sa dan. And we already have mga regular, kaya nigabot sa bus, usakay na sila dito, but very few. And hopefully, ang uban makasabot sad, no? Doon na pamangyoy gahi kaayo. So, hopefully sad, regular sad ang atong pagkuha o paghatod o balik nila. Ni Concha nga dakong hagit nila ang pagpasabot ni ining mga street dwellers apan nang hinaot kini nga sa hinay-hinay masabtan nila ang tumong sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ug maanad ra. Street dwellers? Hopefully kanang atong mga street dwellers gyud makasabot sila nga kung tulugan lang ang problema, the government is offering a shelter for them adto makatug pa sila maayo didto. Safe pa ilahang sitwasyon didto. Sa syudad sa Sugbo dunay mga dapit nga makita nga naay mga street dwellers ug kini mao ay usa sa gitutukan sa dakbayan aron limpyo tan-awon ang kadalanan sa Cebu City. Decime Padilla, CCTN News. Wire clearing o bundling sa spaghetti wire sa syudad sa Mandaue, sugdan karong Lunes. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang buntag ang Technical Infrastructure Committee sa syudad sa Mandaue nagtigom sa ikaduhang higayon aron sa pagtuki sa implementasyon sa wire clearing ug bundling sa mga kable sa telecommunication. Nasabutan nga karong Lunes na kinisugdan sa buyon sa SB Cabahog Street ngadto na sa iskina sa EC Cortez. And then before we start the implementation on Monday, next Monday, karong Lunes, no, ato niya ni siyang planuhon daan o asa nga side para ma-coordinate nato sa team na natay pa-advance party and then magdungan og adto ang tanang telcos, no, together with our team po diri sa city.
Gusto sa dakbayan nga mahawa na ang mga nagbitay ug nagkagubot nga mga kable aron dili na mababagan ang view sa CCTV camera. Mutanyag usab og boom truck ang syudad ug magpakatap og personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team aron dili masamok ang operasyon. Human sa maong intersection, magsunod-sunod na ang pagbandol sa mga kable sa uban pang kadalanan sa dakbayan. Isunod usab ang pag-relocate sa ubang mga kable. We will have to look at all the kanang mga kaning mga wires nga naa diha. Ang initial nato nga buhaton is to clear the wires nga nagbitay katong mga way gamit. Kay most of the telcos karon have already moved to fiber optic. However, daghan kayo ang nahabilin diha sa intersection nga mga kato pang copper o uban pa nga mga daan nga mga wires no nga pagkahuman og decommission, pagkahuman og putol, nahabilin lang didto. So ni commit ang atong mga telcos nga mutabang gid sila og limpyo ato i-clear, and then mao to i-decide pa pod nato in coordination with our command center inigbundle nato og asa siya mabutang sa taas ba or sa ubos, because if sa taas siya naay danger nga maduol siya sa vehicle nga mga high tension wires. Gipaniguro usab sa Visayan Electric Company nga walay mahitabong brownout sa lugar din ipahigayon ang wire clearing og bundling. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipahalipayan sa Danau City LGU ang usa ka lulang nga centenarian diha sa barangay Kahumayan. Nakadawat siya og 100,000 pesos gikan sa LGU si Bisinta Bising Bueno. Human giselebrar ang iyang usa ka gatos nga birthday niadtong September 11. Gitunol nila ni Mayor Mex Durano ug mga kawani sa City Social Welfare and Development Office ang maong pahalipay. Ubos sa ilang ordinansa nga napasar niadtong 2015, makadawat og 100,000 pesos nga cash ang mga kwalipikado nga centenarian diha sa ilang dakbayan. Ang kriteriya niini gikinahanglan lumad nga nagpuyo sa Danau City, Filipino citizens ug igo nga mipatong sa pangidaron nga usa ka gatos anyos. Kadagkuan gikan sa GSIS ni tataw nga aduna pa sila'y igong pondo nga mulanat hangtod sa 31 ka tuig. Ang ahensya nagplano sa pagbaligya o pagpaabang sa uban nilang mga assets aron kini mapahimuslan. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Gitataw sa Government Service Insurance System kung GSIS nga doon na sila igong pondo nga mulanat hangtod sa 31 ka tuig alang sa ilang mga miyembro. Kumpiyansa usab si Jose Arnulfo Veloso, Presidente o General Manager sa GSIS, nga ilahapang malugwayan ang pondo sa GSIS kini pinagi sa pag-generate og revenue sa ilang mga non-earnings nga mga assets. Meron po, enough po reserve funds natin. 31, 31 taon at kami po ay naniniwala na sa mga ginagawa namin ito, ma-extend po namin lalo ang fund life. Mas lalo na habang yung mga non-earning assets ay nagsisimula ng kumita at ma-deploy. Ito nga ni Veloso nga kanto mga asset sa ahensya nga walay income ang ilang giplanuhan nga ibaligya o kaha paabangan aron kini mo kita. Iyang gidugang nga sa kasamtangan iyahang doawon ang mga buhatan sa GSIS aron sa pag-identify sa mga naasoy nga mga propiedad. Very coherent strategy in terms of investment that will allow us to be able to come up with the right return. We've approved 3 weeks ago 125 billion that we can invest in infrastructure, and that is to be able to help in the build in the infrastructure program of the government. Ito nga ni Veloso nga sa unang usa ug tunga sa buwan niya sa GSIS, nadugangan og 25 bilyones ka pesos ang pondo sa ahensya. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Mga driver og pasahero sud sa Cebu South Bus Terminal way kumpiyansa bisan og himo ng voluntary ang paggamit og face mask lukop nasod. Apan kumpiyansa usab ang mga management sa terminal nga protektado ang palibot nila
tungod kay sagad kanila bakunado man ang mga driver. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipatigbabaw sulod sa Cebu South Bus Terminal ang pagkaprotektado sa tanang mga driver o pasahero batok COVID-19. Kinibisan pa man o gipaluwag na sa kagamanan ang pulisiya sa paggamit sa face mask human nga gipatuman lukop nasod ang voluntary wearing niini sa gawas. Nakalatid sa Executive Order No. 3 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngaghimong voluntary ang paggamit og face mask kung ana sa gawas og hawan nga dapit. Apan giawhag nila ang publiko nga sa higayong mosakay sama na lang ning air condition nga bus, kinanan magsulob og face mask aron sa ingon kalikayan ang pagkuyanap sa COVID-19 dinhi sa sulod. Sumapa ning driver nga si Lidelo Amado nga gipasulob nila ang mga pasahero sa ilang face mask, ilabi na nga gibalik niya to sa full capacity ang sulod sa ilang bus. Hinuon misanong usab ang ubang mga pasahero sanglit highly encouraged man ang paggamit nini sa sulod aron kalikayan ang pagtinakdanay. Dili lang ang COVID-19 ingon man ang ubang mga sakit. Maayo usab nga gawas nga fully vaccinated na ning driver natagan usab kini og booster shots batok COVID-19. Nang aircon mas importante kung may face mask aircon kay di man sirado man. At least di siya nang mga pasahero. Sanong sa mga pasahero. Dili kay hawa kayo ba nga makaistorya ko ka na tapan. Samtang naniguro usab kini pasahero nga malikay sa risko sanglit ana pa man matud pa ang epekto sa COVID-19. Mao mas gipili niya nga magsulob gihapon siyang face mask sa tanang panahon aron magpabiling protektado. Sa awan nga dapit mostly kay mag face mask ra gihapon ko, di lang gyapon ko mo kumpiyansa kay namang gutay variant nga Omicron nga paspas siya mo spread even though close contact lang with a small amount of time. So daghaman ta ko especially sa gawas, so pwede po masugat-sugat, so di lang gyapon ta mo kumpiyansa. Gipatigbabaw hinuon ni CSBT Manager Carmen Quiano ang optional face mask rule sa sulod base na sa mga lagda nga gitagana sa Kapitolyo ingon man ang Cebu City Government. Gilagway nini nga ang mga pasahero matud pa adunay sense of responsibility kung kanus aman isulob ang ilang face mask depende na sa sitwasyon. Sanglit giawhag man sa mga existing order sa LGU ang paggamit nini kuno galing magpundok man sa palibot ang mga tao. May siguro gyapon ipatuman nato ang protocol sa kanang paggamit og mask. Labi pag usod sa buses. Kay karon ra ba ang buses ra ba ni allow ra ba ang atong direktor Montialto og si Ma'am Gwen nga musud 100%. But dili siya musugot og overloading. So gikinahanglan gyapon ang paggamit og mask. Apan bisan pa man dako ang kumpiyansa nini nga malikayan ang pagtinakdanay batok COVID-19 sud sa terminal. Matutusab nini nga gipanghatagan na og booster shots batok COVID-19 ang ilang mga kawani ingon man ang mga driver ug konduktor sa sulod. Maong gipanghinaut nini nga mapatigbaba usab ang proteksyon sa palibot sanglit nagpabilin pa ang pandemya. Kita na mo gamit sa tong una-una ba? Atong kaugalingon. Kay ang COVID until nawata kibaw. They're still naagi po nagpadlupad gyapon na. So ganong di man to sundon kung unsay protocol nga gusto sa gobyerno. Labi pa gyud atong mayor. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, mga dagkong sapa sa dakbayan sa Sugbo, sugda na pagpanghinlo karong Sabado. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Serie 47. Balik sa atong mga balita, sapa nga nagsumpay sa mga barangay sa Dayas, Parian ug Tipadilla ning dakbayan sa Sugbo mo'y hinungdan sa pagbaha panahon sa pagbunok sa kusog nga uwan. Gilimpyuhan kini sa PRO7. Nakuha hinuon sila og tunilada nga mga basura gikan sa maong sapa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagtinabangay ang mga sakop sa Police Regional Office 7, barangay official sa Dayas o Parian lagip na ang Tipadilla, uban sa mga sakop sa Bureau of Farm Protection ug Department of Public Works and Highways aron limpyuhan ang sapa nga nimutang sa dalan si Katunag Bonifacio. Ang maong sapa ang hinungdan sa dugay na nga problema sa paglunob sa tubig sa mga munupyo kung mubunok ang kusog nga ulan. Sanglit mosulod kini sa kamalayan o mga building nga nimutang sa mong lugar. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mary Cristal Peralta, ang spokesperson ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, nga tunilada nga mga plastic nga basura ang ilang nakuha nga usa sa nakahuot sa agianan sa tubig nga mahinungdan nga musuyla ang tubig kung nga mukusog na ang ulan. So kaya ito inulunsad natin yung tinatawag natin, Arnold, na Project How-As. Yung ibig sabihin ng How-As, nilagyan natin ito, ginawa na lang natin siyang acronym, Hipuson,
alsahon, wag tangon ang sagbot sa mga estero o kanal na kung saan ito yung dahilan ng ating mga pagbaha. Isa sa mga malaking dahilan sa pagbaha dito sa ating sa lungsod sa Cebu City. Kaya kung makikita po natin, ito po ay joint effort po ito ng Kapulisan, ng DPWH, ng Bureau of Fire at saka nag-coordinate po tayo dito sa ating barangay. Dako nga problema ang ilang nakita si Guni Peralta sanglit mabaw na lang kaayo ang sapa nga kinahanglan na nga kauton sa bakho aron dili na musuyla ang tubig baha kung mukusog ang bunok sa ulan. Lakip silang nabantayan mao ang kahugaw sa tubig sanglit ang hugaw gikan sa pansayan sa Kabalayan nga naa namuyo kilid niini dito na mo diretso sa sapa nga ngayang hatagan og pagtigad sa City Health o sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Isa sa problema na nakita natin dito, Arnold, ay yung kanilang mismong estero na witness natin. May video tayo na yung estero nila, yung kanilang deposito dapat ay sarili nila na yun kasi sa hygiene ay nakalabas sa ating kanal or estero. So ito yung sinabihan na natin kanina ang chief of police dito na makikipag-coordinate siya sa barangay at the same time co-coordinate na nila ito sa health. Una nang miluwat og pamahayag sa Cebu City Mayor Michael Rama nga makabot lang ang ilang gitinguha nga Singapore-like nga syudad pinagi sa disiplina sa sulod sa pamilya. Kung wala na mulabay sa basura sa sapa ug sa bisan asa aron malikayan ang problema sa baha, dili layo nga makabot ang maong damgo sa syudad. Tungod ni misaad ang kapulisan sa Central Visayas nga motabang sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa pagkuha sa mga basura sa estero nga dugay na nga mihuot nga may hinungdan nga dili na makadagayday ang tubig paingon sa dagat. Arnold Bustamante, CCTV News. Draft sa Deed of Donation sa luna nga pwedeng kabalhinan sa BFP o LTO andamo na sunod semana sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Compound kung asa nahimutang ang buhatan sa BFP o LTO, tinguhang tukuran og Wellness Center o Command Center sa Cebu City Government. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Sunod semana hayan maandam na sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CCDRRMC ang draft alang sa Deed of Donation sa luna nga pwede kabalhinan sa Bureau of Fire Protection kung BFP 7 o Land Transportation Office kung LTO 7. Kay numduman si Cebu City Mayor Michael Rama mibutiag nga i-ground zero ang compound kung asa nahimutang ang buhatan sa BFP o LTO kay diha ibutang ang Wellness Center ingon man ang Command Center sa syudad. Sigo ni Attorney Jerry Carillo, chairman sa CCDRRMC, nga nagstorya na sila ni LTO 7 Regional Director Victor Caindec ug matod pa andam sila muhawa sa dapit apan ni hangyo sa dakbayan nga andaman ug kabalhinan. Hinungdan sunod semana si Carillo uban ni Direktor Caindec moadto sa Block 27 sa North Reclamation Area aron tan-awon ang lugar ug masuta kung pwede adto didto mobalhin. Ang BFP sab sa ilang bahin andam sa Mobia apan mihangyo kini sa syudad ug kabalhinan nga matawag nga permanente na nga opisina sa BFP Region, Province o City. Nangayo sila kung makadonate ba ang city o lugar, luna, ngadto sa SRP. So we are now trying to draft the Deed of Donation. Kini padong sa LTO, Bureau of Fire, Region, Province o City nga offices para sa ilaha. So I'm proposing nagpag-draft me og Deed of Donation. This is actually for the review of the mayor. Kay akong gisultian si mayor, ningon man siya nga, let me review first the documents. So mo nang akong giandam ang mga papilis for his review. Sigo ni Carillo kung mahuman og review si Mayor Rama sa Deed of Donation nga ilang himuon, basen pwede na nila masugdan nga i-ground zero ang compound kung asa nimutang ang BFP LTO aron makasugod na sila pagtukod sa Command Center. Itong bagsakan ba, itong dapit sa dool sa SM, no? O adto na to sila ibalhin. Bata si LTO, Regional Director Caindec, iyang tanawon sa diri sa SM nga Block 27. So uyo na sila in principle. Uyo na sila in principle, no? Nga gamiton sa atong dakbayan. Si May Padilla, CCTV News. Pagpatuman sa Drainage Master Plan sa Dakbayan sa Mandawi isip sulbad sa problema sa baha diha sa ilang syudad, ilabi sa mga opisyal ngadto sa nagkadayang ahensya sa gobyerno ngadto na sa nasudnong kagamhanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Sigo ni Architect Marlo Ocliasa, pangu sa Mandawi City Planning and Development Office, nga usa sa gisugyot nga plano atol sa roundtable discussion kagahapon, mawang hinaot nga adunay joint lobby ngadto sa nasudnong kagamhanan sa Comprehensive Drainage Master Plan sa Dakbayan. Ang syudad sa Mandawi nipatawag og consultative meeting uban sa mga ahensya sa gobyerno, stakeholders ug pipila ka opisyal sa Sugbo aron sa pagtuki sa solusyon sa problema sa baha sa Dakbayan nga miresulta sa pag-awas sa Butuanon River. Si Ocliasa niingon nga ang pagpatuman sa Drainage Master Plan sa Dakbayan mahinungdanon kaayo alang sa pagsulbad sa problema sa baha sa Mandawi. Matud niya nga 1.5 billion pesos lang sa mga proyekto ang napatuman inabagan sa Department of Public Works and Highways. Siya niingon nga ang Comprehensive Drainage Master Plan nagkinahanglan og 5 billion pesos aron matuman. Paspason nato ang implementation kay hinay kay atong implementation. Muna nato na baha kay based on the projected na baha namo nagitanaw mo di nahitabo. Kay imong tan-aw wa pa man jutay significant na nabuhat especially sa Butuanan dili significant ang mga project na gibutang nato diha. Nawa tong diversion which is kato unta dako tong tabang katong 100 million na fund. Ang pangu sa CPDO nagkanayon nga gikinahanglan gayud nila ang tabang ug dugang pondo gikan sa nasudnong kagamhanan aron hingpit nga mapatuman ang proyekto. Sanglit adunay limitasyon sa budget ang lokal nga kagamhanan ug ang mga government agencies sa distrito ug sa rehiyon. Na limited magud among funds mo to mga so mo to ang giingon na ato siguro ni ang siguro ni collaboration effort ni nato tanan so unsa may fund kaya mo gi-limit ligi mo na ang nay mga kuan ba sa district pilara ang limit sa region pilara ang limit so national na ang adto so national that's another kuan so we need to ilabi unta nato as effort nato to tell the national that this is what we need na mga study we don't need to make another study kay mo ta mong point we already projected na morning effect and mo gyud nahitabo. Ang pagbaha ni atong Setyembre 9 nakaapekto sa 11 sa 20 city ka barangay sa Dakbayan ug dulan 2,000 ka mga individual ang namakwit tungod niini bag-o lang gipaubo sa state of calamity ang Dakbayan sa Mandawi. Mary Rosa Garino, CCTN News. Karong Sabado himuon ang pagpalimpyo sa 7 ka mga dagkong sapa sa syudad sa Sugbo diin si kanhi Environment Secretary Roy Simato maoy mangu niini. Sa maong adlaw sab ilusad ang task force gubat sa baha. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Bisan og niretiro na sa pangangamhanan apan aktibo gihapon sa pagtabang sa katawan si kanhi Environment Secretary Roy Simato. Human nga siya mo ay mangulo sa pagpanglimpyo sa 7 ka mga dagkong sapa sa syudad sa Sugbo. Si Simato kinsa adopted son sa Cebu ato sa COVID-19 crisis nang hinaot nga ma-rehabilitate ug ma-replicate sa mga kasapaan sa syudad ang nahimo niini sa Boracay, Manila Bay, Marikina River ug Cagayan River. Apan, giangkon ni Simato nga daghan og trabahoon nga himuon sa syudad sa Sugbo itandi sa tahas dinhi sa Boracay sanglit mas dako ang Cebu City. Sa milabay nga mga semana ang syudad nakasinati og grabing pagbaha nga resulta sa pag-awas sa kasapaan sa Dakbayan ingon man pagbara sa mga gianan sa tubig. Very difficult dito. Very difficult and yes because the area of the Boracay is only a portion of the city of Cebu. Ang ano lang doon is there is only 4 kilometers white beach and all those nandun sa easement para dito ay dapat move. 4 kilometers lang ito. Ito how many kilometers dito sa yung mahirapan So I cannot give a timetable really here, but if I cannot, if in our generations we cannot solve this problem, let the next generation continue. But we will really exert all our effort and energy, including the cooperation of the people of Cebu City.
Buhaton nila ang paglimpyo, pagpalamog, pagpalapad sa 7 ka mga sapa sa syudad karong Sabado, Setyembre 17, 2022. Diin mausab unya ang paglusad sa Task Force Gubat sa baha. Tinguha sa bisimato nga i-clear gikan sa mga illegal structures ang mga kasapaan diin sagad ni mga commercial establishments ug dili ilang mga informal settlers. Ang syudad mangita og relocation site alang sa mga informal settlers. Gipahibaw sa bisimato nga ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR motabang sa dakbayan ug mo-issue sa bong notice of violation sa maong mga istruktura. If they really admit that they went inside, they can self-demolish. They can self-demolish. I-demolish nila katulad yung the illegal settlers will also demolish their i-demolish, tulungan natin. But before we demolish that, maghanap muna kami ng temporary relocation center. So that's really, we will not demolish it hanggat wala silang mapupuntahan. Iauhag sa kanhi Environment Secretary ang mga structure owners nga nakalapas sa balaod nga mag-self-demolish na lang. Decime Padilla, CCTV News. GSIS mahungusog sa ilang pag-digitalize sa ilang mga serbisyo aron mapadali pa ang transaksyon sa ilang mga miyembro. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gihingusgan sa Government Service Insurance System kung GSIS ang pag-digitalize sa ilang mga serbisyo. Kini magitugan ni Jose Arnulfo Veloso, Presidente o General Manager sa GSIS, atol siyang pagduaw din sa Sugbo kagahapong adlaw. Nasayran nga nitong buwan sa Hulyo, gilusad sa ahensya ang GSIS Touch App. Lakip sa serbisyo nga gitanyag sa mga mobile application, mga pagsusi sa members records, loan details and application, claim records and application, pension records, appear schedule, citizens charter, branch locator o GSIS News. You can now use it digitally. Imagine po ninyo, nakakonekta yan sa lahat ng payment portals katulad ng mga pawn shop sapagkat sa mga liblib na lugar dito sa Pilipinas na gusto mong magpadala ng pera sa kamag-anak ay ang mga pawn shops ay ready. Kung ang purpose mo naman ay makapag-remit sa ibang bangko, mai-remit mo sa ibang bangko. Kung ang purpose mo ay mag-shopping, pwede mo na rin magamit pang shopping at the same time. Gawas ni ini naking partner usab ang ahensya sa mga bangko o mga money remittance center aron mas madali ang pagkubra sa mga loans kini hilabi na sa mga dapit diin layo ang buhatan sa GSIS. Plano usab sa GSIS nga mohimo og negosasyon sa mga mobile banking application sama sa GCash o Paymaya. Hindi lang will go digital. Alam mo, ang GSIS, I'm very proud to say, as I shared earlier, has already a loan portal. Pwede ka na mangutang gamit ang mobile phone mo. Pwede mo ma-check ang balance ng mga transaction mo sa GSIS. Pwede mo nang ma-check also yung annual appearance mo para sa mga pensionado. Idadagdagan po natin yan ng mga payment portals. Ang GSIS Touch App mahimong ma-download sa Google Play Store o sa Apple App Store. Diin kinahanglan nga mag-register aron mapahimuslan sa mga miyembro ang mga serbisyo niini. Patch Anthony Inso, CCTV News. Gibuksan sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang ilang Fiesta League ni atong adlaw nga Domingo, subay sa umaabot nga kapistahan sa syudad. Nagkadaiyang sport competition ang pasiugdahan sa syudad sama sa basketball, volleyball, softball ug uban pa. Kadtong mga mananaog sa kompetisyon ang pasidunggan atol mismo sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa buwan sa Nobyembre. Si Konsehal John B. de la Serna, chairman sa Committee on Sports sa Konseho ug Sports Commissioner Vince Carungay, mao'y nangu sa kalihukan ni atong adlaw nga Domingo atol sa gipahigayon nga parada. Ang kalihukan gitambungan usab ni Mayor Junior Dahong Chan ug Kongresista Cindy King Chan. Masunod,
giingong mga nalambigit sa pagbanunggab sa usa ka tinun-an gikan sa Mabolo National High School gipatawag sa kadagkuan. Samtang Gobernador Gwendolyn Garcia mideklarar og total all-out war batok ginadiling drugas. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Serie 47. Balik sa atong mga balita, mga magtutudlo sa Mabolo National High School, may patawag sa tulo ka mga tinun-an nga gituoang mo'y midunggab sa laing estudyante atol sa ilang pagpamauli niini kagabi. Usa sa mga gikalalis sa biktima giimbitar na usab sa kapulisan sa Mabolo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipatawag sa buhatan sa principal sa Mabolo National High School ang tulo ka mga tinun-an nini human gitumbok ka may nagdunggam sa estudyante sa gawas sa tunghaan gabi nga may resulta sa pagkaigo sa likod nini gamit ang ice pick. Uban sa tulo ka tinun-an nga ginang mga ginikanan nga gihinabi sa guidance counselor lagip na sa hepe sa Mabolo Police Station nga si Police Major Iranio Regidor aron masubay kung kinsa gyud ang naghimo sa pagdunggam sa nagakauban nga estudyante. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga samtang nagpalayan pa ang investigasyon. Doon na naghihimo karon ng kapulisan kini mao ang pag-deploy og police personnel dili lang sa gawas kung dili apil na sa sulod labi na sa panahon sa pagpamuhi na sa mga tinun-an. Pero doon na natay intervention nga gibuhat, magpadala according to the Chief of Police sa ilahang initial nga panagsabot ganiha sa principal, magpadala og guidance counselor ang eskwelahan to assess and even further ask some questions kung kinsa pa ang iyang mga kauban kay allegedly sa biktima dunay mga 4 or 5 ka mga kauban ang katong nagtabang niya. Nakadawat og impormasyon ng kapulisan nga sakop sa duha ka grupo ang biktima ug ang kadtong mga suspetsado nga mao ang Crips ug Bloods apan wala pa nila kini makumpirmar. Apan kung tinuod man nga dunay gang nga naglihok sa sulod sa eskwelahan sigon ni Parilla, ang kapulisan ug aga mga opisyal sa tunghaan muhimog mga lakang aron mapakgang kini. Sanglit mao kini ang hinungdan sa kagubot nga mo resulta sa pagsinakitay sa duha ka grupo. Doon information, muna usa sa ato ang pagatukion sa ato ang guidance counselor kung tinuod mga naani sila mga membro nga mga grupo. Yes, basin o membro na pud di sila aning mga grupo nga mobalik na sa doon yan. So doon na initial nga intervention nga gibuhat ang ato ang mga kapulisan o ang ato ang magtutudlo sa mga eskwela sa eskwela. Dili nagbuntag dunay usa ka batan-on ang gimitar ang Mabolo Police Station. Saglit siya ang gilitok sa biktima nga iyang nakontra sa wala pa siya dunggaba. Mato ni Parilla nga kung masuta nga siya ang naghimo sa krimen. Ilang susihon kung nag-edad na makini og 15 pataas aron ilang pasakaan og kaso. Apan kung ubos kini sa 15 anyos, ilang kini i-turn over sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Tanaw na to kung unsa iyang edad, kung makaproduce gid siya nga less than 15 years old pa siya, so wala siya criminal liability. Pero kung sobra na siya sa 15 anyos, so pwede na nato siya ma-filean og kaso. Giawhag sa kapulisan ng mga ginikanan nga dunay mga anak nga nagtungha sa Night High School nga monitoron nila ang ilang mga kabataan nga dili magpamembro sa mga gangs sa mga eskwelahan aron dili mabutang sa peligro ang kinabuhi niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Gobernador Gwendolyn Garcia may deklarar og total all-out war batok sa ginadiling droga sa probinsya sa Sugbo aron mapatigbabaw sa palibot ang kahapsay ug kalinaw. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. May deklarar si Gobernador Gwendolyn Garcia atubangan sa mga mayor nga himuong all-out war ang ilang kampanya batok ginadiling drogas sa probinsya sa Sugbo. Atol kini sa ilang Provincial Development Council meeting nga gipaygayon sa Kapitolyo karong hapon, niingitambungan kini sa mga mayor ug provincial board members. Mato di Garcia nga kinahanglang mapatigbabaw sa palibot ang kahapsay ug kalinaw sa mga kalungsuran apil na ang mga component cities. Ilabi sab nga giandam nang nila ang mga programa nga may labot ang peace and order sa probinsya alang na sa sunod tuig. Plano. Ang klarong istorya, kung dili nato padayunon
total all-out war against drugs, there will be no peace and order to talk about. Gitumbok ni Gobernador Garcia nga ang ugat sa mga naitabong krimen sa palibot tungod lang sa giingong pagkagumon sa ginadiling drugas. Gani, daan ang gipasigarbo sa mga kadagkuan sa Cebu Police Provincial Office nga naa na sa 480 ka mga barangay sa probinsya ang drug cleared na og 18 usab ang drug free. Samtang nagkagamay matud pa ang mga natalang krimen sa probinsya atol na sa unang quarter ning tuiga. Dungan sa walay puas nga pagpaningkamot sa kapulisan na batok ginadiling drugas, miyawhag usab ang gobernador nga musanong ang mga mayor ug ubang opisyal sa iyang deklarasyon. Daghanan nga mga krimen ana nagsugod sa drugas. So I hope that all mayors will join me here, all agencies of government, in this declaration from the province of Cebu. Total all-out war against drugs. Giaprobar na sa Provincial Development Council ang nahimong deklarasyon ni Garcia. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa 24 oras nga gihatag kanato sa Ginoo, daghan kayong may tamo sa kinabuhi sa katao. Dunay mamatay, dunay masakit, dunay madisgrasya, dunay may gugma, dunay magsaulog sa kadaugan, nga naangkon uban pa. Mayo man o dawtan kining mga kasinatian, anara gyud sa atong palibot nga nagpabot sa ustong panahon. Wala kita masayod kun kano sa kini mabot kanato. Apan makapadasig kayong hunahunahon mo kini. Ang atong langitong aman dili gyud mo sam. Ang kamaturan nagingon nga ang Ginoo sa kanunay may gugmaw. Ang Ginoo kanunay mag kiangayon o magtinudadon o kini mo ang kamaturan dili gyud mo sa bisan kanusa. Sa atong sitwasyon nga walay hunong ang kausaban kita pakasalig nga ang kayo sa gugma sa Ginoo bulungtad yun dinhi kanato. Dinhi sa kalibutan way butang nga manglungtad apan ang Ginoo dili mo sa hangtod sa kantoran. May so mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Salamat. Shalom. Mo katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.